video sa video na ito, let me talk about Cash Express. At guys, eto ha, may revelation ako sa kanya na hindi pwedeng hindi ko siya i-share sa inyo. Eto na nga, nag-try ako ulit mangutang dito. But guys, to my surprise, medyo naguluhan ako this time kay Cash Express ha, regarding their payment details, yung loan summary niya at yung disbursement niya. Well, para magkaroon tayo ng further elaboration dito kay Cash Express, this year 2025 guys is in-applyan ko ulit siya, and let us see kung talagang worth it pa din ba siya utangan and legit ba yung 0% interest rate niya at first loan. Buo siyang matatanggap guys, pero okay ba yung interest rates niya? Wala po yan, ito si Cash Express guys is legit online loan application po ito. Naka-register po ito actively po sa SEC at submitting entity din po ito sa CIC. Si Cash Express is isa din to sa mga pioneer online loan applications talaga online. Actively na nag-ooperate pa din sila at patuloy pa rin sila nag-o-offer ng kanilang mga pauta. And alam ko, some of you is very familiar na kay Cash Express. So, time to time kasi nagkakaroon ng update tong mga ganitong mga online loan application. Kaya this year 2025 guys, ngayon ko ulit siya nasilip from the last year na nag-apply ako dito na hindi ko nga siya tinuloy kasi natatasan ako sa kanyang processing fee. But this time guys, sinubukan ko talagang mangutang dito. Well, ano nga ba ang resulta? Okay na kaya siya this time? Anyways, para makapag-apply po tayo dito kay Cash Express po, na-access po natin siya through their website po. We don't need to download the app. We don't need to provide contact information or character references here. And alam niyo naman guys, kapag sa website tayo nag-a-access is talagang mas mabilis yung application at wala na silang hinihingi mga kung ano-anong phone access or permission dyan. Well, I'm pretty aware din naman no, na mayroong Cash Express loan app na. Pero guys, to my knowledge, hindi siya magkaparehas ata dito sa website na originally talaga sa website tayo nag-a-apply. Meron pong nada-download sa Google Play Store. Para sila ng color ng logo pero magkaiba lang sila ng design. Pero parang kinakopya niya talaga yung Cash Express na nasa website. Kaya hindi ko siya mapagkakatiwalaan, though madami na rin nag-download dito. So, I don't know kung si Cash Express din ito kasi nga po, ang nakalagay dito, offered by Irina Dev. So, hindi siya yung original na talagang makikita at ma-access mo sa SEC or sa CIC website. So, I don't trust this app, kaya originally dun pa rin tayo sa website. Well, madali lang naman siya i-access sa website. I-type lang natin yung Cash Express and then click lang natin tong www.cashexpress.ph. So, ito agad yung bubungad sa atin. 0% interest for the first loan. Nagpapautang daw siya from 1,000 pesos to 20,000 pesos. So, dahil first time ko ulit dito sa loan application na ito, kasi binura ko na yung account ko before. So, click lang natin tong apply for a loan. Here po, kailangan po natin mag-provide ng ating mobile phone number. Then, doon po nila isi-send yung ating verification code. Kung pipili po tayo kung SMS, through Viber ba, or through call. Then, right after that, magsisend po sila sa atin ng verification code. I-enter lang po natin dito. And then, agad-agad po, we need to provide our personal data here, including our name, birthday, email. After that, next po tayo, which is nagre-record sila ng ating education, industry, monthly salary, or income. And kung meron daw ba tayong current loans, and then loan purpose. Then, after providing that, continue tayo. And then, sa payment details na agad tayo. So, pipili tayo dito, either e-wallets ba or bank account. Guys, kapag pinili ko yung e-wallet, no, preferably si GCash, hindi ko na ma-i-edit yung phone number ko dito. Kasi parang automatically pala, kung ano yung pinang-register mo na phone number, kailangan yun din yung GCash account mo. Kasi hindi po siya ma-i-edit. Kasi itong phone number ko na ito, wala po siyang GCash account. Papalitan ko sana siya, pero disable siya. Unable to change siya. Ang choice ko na lang po is pipiliin ko tong bank account. Then after providing that, so self-verification daw po tayo. So magsiselfie lang tayo dito guys. And then right after that is we need to upload our ID na dito. So ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require po nila. Actually, kunti lang. Limited lang. Ito lang yung mga nasa list, no? So, pipili lang tayo ng isa dyan. And then, of course, pipicturan po natin yan. And then, after that, guys, so, pipili na tayo ng ating loan amount dito. So, preferably nga, 10,000 below yung pwede nilang ipautang sa atin dito nga. Kasi nga, from 10,000 to 20,000 is only repeated clients lang daw yung in-offer nila nito. Well, here po, meron akong dalawang repayment plan dito. 7 days at saka 14
14 days. Kapag pinili ko po yung 14 days, guys, meron silang ibibigay sa akin na interest rate na 1% daily. So, daily yun, no? At kapag nagka-due tayo, no, nagka-delay tayo more than 14 days, meron na silang ipapatong sa atin na 1.99% daily hanggang sa mabayaran natin. So, diba, ang lala ni Cash Express dito. Well, guys, alam ko, tatanungin nyo, paano naman i-avail yung 0% interest niya sa first loan. So, pinili ko lang yung 7 days. Kasi within 7 days to pay po is, dun lang po sila nag-offer po ng 0% interest rate nila. So, as you can see here sa may baba, for using the loan in the first 7 days, 0% per day daw. At kapag naman hindi natin nabayaran yung ating loan for more than 7 days, meron po silang hinihinging interest rate daily na 1.99%. Daily yun ha. So, diba? Ang lala talaga, guys. Anyways, nag-decide ako na uutangan ko nga siya. So, binaba ko siya sa loan amount na pinaka-minimum lang, guys, na 1,000 pesos. Kasi itatry ko lang naman siya. Nung binaba ko yung aking loan amount dito, guys, makikita nyo dito yung details ko. Meron daw akong due date na within 7 days nga, ang first payment amount ko is 101 pesos. Hindi ko alam kung bakit naging 101 pesos yung first payment ko since 7 days to pay siya. Usually kapag 7 days to pay, talagang lalagpo siya sa 1,000 pesos yung aking babayaran dito. Pero dito sa first payment amount ko is 101 pesos lang. At dito sa may baba, guys, nakalagay SMS info and electronic doctor. Kapag i-on ko po siya, magbabago po yung first payment amount ko. Nagiging 251 pesos na from 101 kanina. So, waivable naman po itong SMS info on electronic doctor na ito. So, enough ko siya. Hindi malinaw sa akin kung itong 101 pesos na ito, the first payment amount ko is the service fee or processing fee or additional dun sa 1,000. Magulo, diba? Well, sinilip ko yung aking disclosure statement dito, guys, at nakita ko nga dito na meron akong principal amount or loan amount na 1,000 pesos and then may loan term daw ako na 182 days. But anyways, huwag natin pansinin niya. Kasi talaga namang yung period ko lang dito is 7 days to pay lang talaga yan. At ang number of payments ko daw is 26 payments. So, magulo siya. Magulo siya actually. At meron daw akong finance charges or processing fee na 100 pesos. So, ito yung pinapatong nila sa akin. Diba? Magulo siya. But anyways, we need to sign this disclosure agreement or privacy statement nila. Click lang natin tong sign. Then, agad-agad po, no, nasubmit na natin yung ating application dito at nagkakaroon na siya ng review. At nakalagay dito, guys, congratulations, your loan has been approved. But, unfortunately, guys, yung aking Union Bank is under maintenance. Nabubuksan ko siya, guys, pero hindi ko makita yung accounts ko. Parang nagkaroon sila ng maintenance talaga. Ang worry ko, guys, baka sinend na ng Cash Express sa bank account ko, naging successful na yon, and then pagbabayarin na nila ako, hindi ko nga na-receive kasi nga naka-maintenance yung aking app. Well, ang ginawa ko, guys, pumunta ako sa website nila. Meron kasi doon mga contact, mga customer service numbers po nila. Doon po sila kino-contact talaga. So, kinontak ko sila doon. And gladly naman, no, may sumagot na customer service nila. Tinawagan ko sila, guys, and yan yung conversation namin. Hindi ko siya pwedeng i-share sa inyo, guys. But anyway, so ganun kahaba yung conversation namin. And isi-share ko na lang din sa inyo since dito nga nakalagay na, diba? Approved na nga yung aking loan pero hindi ko siya na-receive. At tinanong ko yung loan status ko dito kung na-send naman nila yung pera since approved na nga ako. Sabi po ng agent po doon na failed daw. Failed daw yung disbursement ko sa aking bank. Kasi nga that time, diba, naka-maintenance siya. Sabi ko buti na lang nag-failed siya doon at hindi siya nag-proceed or hindi siya nag-success. Sabi sa akin kung willing pa din daw ba ako na i-disburse yon, magpapalit na lang ako ng disbursement method. Well, bago ako pumayag na ma-disbursean ako, no, tinanong ko muna kung magkano yung i-disburse nila sa akin, kung buo ko ba siyang matatanggap. Since 1,000 pesos nga yung niloan ko sa kanila. Sabi po ng agent sa akin, 500 pesos lang daw yung i-disburse nila sa akin. Ay, nag-react ako, guys, bakit 500 pesos lang? 1,000 pesos ngayon na-approve sa akin na amount. Sabi niya, upon disbursement daw is magbabago daw yun. So, hindi pala porket yun yung nagre-reflect doon is yun na yung marireceive natin. Hindi daw pala ganun. Wala rin notification kasi sa akin yung app na ganun na pala yung marireceive ko. 1,000 pesos yung in-applyan ko pero 500 pesos lang yung in-approve nila. Sabi ko, magkano naman yung babayaran ko kung 500 pesos lang yung na-approve sa akin? Sabi ng agent sa akin, guys, magbabayad daw ako ng 750. So, ibig sabihin, 50% of the loan amount, yun yung patong nyo sa akin. Kasi diba, 500 yung approval amount ko. 750 ipapabayad nila sa akin. So, clearly, may additional silang 250. 50% of my loan amount. Grabe, diba? And then, take note ha, 7 days to pay lang ito. So, how come na naging 0% interest rate siya at first loan? It's a prank lang pala and very deceiving ha. Daw, buo siyang matatanggap. Guys, kasi 500 pesos nga daw yung approve sa akin. 500 pesos din naman yung marireceive ko. Pero ang ibabalik ko is 750 pesos. Nakakaloka, diba? Well, sabi ko, hindi ko na lang po itutuloy yung aking disbursement na kasi doon palang luging-lugi na ako.
buti na lang na mabait naman pala yung mga customer service ni Cash Express. Ika-cancel na lang doon nila yung loan application ko since ayoko na siyang i-proceed. Nga lang guys, to be honest lang talaga dito is meron po siyang hidden charges at hindi po talaga malinaw yung kanilang mga loan details, loan summary. As you can see naman kina sa dashboard, malayong malayo doon sa actual. Kaya pag-isipan yung mabuti guys ha, bago kayo mag-loan dito kay Cash Express. Though ito ay legit, SEC registered, and then nagsasabit pa siya sa CIC. Kaya pag-isipan nyo talaga mabuti bago kayo mangutang dito kasi iba-iba po tayo na eligibility dito. Iba-iba din po sila ng assessment or evaluation sa atin. Well, I hope guys, no, nakatulong tong video sa inyo para in case na if ever na magkaroon ng offer sa inyo or gusto nyo mangutang dito, at least may idea na po kayo, nabigyan ko po kayo ng heads up. So yun lamang po, I hope po may natutunan guys sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para lahat po ng videos ko is-updated and notified po kayo. So yun lamang po, thank you for watching this video. Bye!